Payag ka ba dali namin sa ospital yung mama mo? Opo. Ano sasabihin mo kay mama? Kasi pupunta kami ng ospital. Kung na po kami iiwan. Pati sasal niyo po, pagalingan niyo po si mama. Dahil na po si mama. Mamaya po, andyan ako sa tindahan. Andyan. Babalik din siya. Ayun pala, may magbabantay pala dyan. Yung papa mo. Puntahan mo na sa lolo. Papa. Na i-bend mo naman, walang masakit. Wala. Pag malamig lang po nakiro. Napansin mo talaga lumalaki. Opo. Hanggang dito, Dok. Mas malaki. Oo, medyo may matigas dito. Dito meron din, ano? Pakita mo. Lumalaki. Ayan, isang maulang umaga sa atin lahat mga kababayan. Kumusta po kayo? Mag-iingat po tayong lahat. Mga kababayan, sa araw na ito po yung araw na usapan namin ni Nanay Annabel na papacheck up natin siya. So mga kababayan, samahan niyo po kami. Let's go. Buti na lang mga kababayan, no? Pasulpot-sulpot yung ulan. Pero kung mapapansin ninyo, naka-jacket po kami lahat. Kasi malakas ang ulan, malamig, bagyo, tsaka nakabuta ako. Ayan. Nagbuta tayo kasi maputik po. Ayan. Ano? Para malaman na natin mga kababayan kung ano ang sakit ni Nanay Annabel. Hello po. Morning. Morning po. Kumusta na? Aray ko. Ay, kausap po. Sa akin kami. Ano? Pa-check up na tayo. Sino po kayo pwede makasama po? Ha? Kami, kasama mo. Kayo na lang po. Oo, okay lang sa'yo? Okay lang po. Kaya mo maglakad? Kaya naman po. Ha? Sige, para malaman natin kung ano talaga yung sakit mo. Opo. Para makapagsimula tayo. Oo nga po. Magdala ka lang na extra mong damit, face towel, yun lang. Opo. Sa kami na bahala lahat. Sige po. Okay? Yan, very good. Nagtali ka ng buhok. Ha? Ay, ang asawa mo pala. Naku, nasa trabaho po. Bakit? Ayaw po pa-absent nung ano nila. Dapat pina-absent mo na lang kahit isang araw. Dadalawa lang po silang labor. Paano yan? Sinasabi ko Napaka-importante yung check-up mo kasi mas mapapagaan ng trabaho nyo pag gagaling ka na. Nangihinayang po sa akin, kikitain. Nanginayang sa kita. Paano yun sa'yo? Nga po sabi ko, munang pumasok. Minsan na nga lang na minsan lang na... Kasi po niya kasi linggo lang. Ha? Linggo pong wala siyang pasok. Wala nang wala nang check-up na linggo. Nga po. Tapos sino magbabantay sa mga anak mo dyan? Iiwan ko na lang po muna dito. Kasi hindi ko malalaman kung anong oras ang balik natin, hindi ko maipapangako. Kasi ang pinaka-importante dito, yung malaman natin yung sakit mo, mapacheck up para malaman natin kung anong ating gagawin. Nadidi pa naman po ito. Di ba sinabi ko kahapon, nag-text ako? Naki-online lang po ako, wala pong sip ko nasira. Pero na-receive ninyo yung message ko. Chat po kay kuya. Dapat hindi na pumasok yung asawa mo. Importante yun Parang po umuwi, mag-half day lang po na ulan Isang araw lang Isang araw lang naman yung check-up natin, baka depende sa panahon. Kasama ka, walang iiwanan sa iyo doon. Ha? Opo, nalidi po sa akin. Hindi. May alternative naman na siguro kasi siyempre kailangan yung check-up. Dapat pinilit mo na yung asawa, sinabihan mo na minsan. Sabi ko, isang araw lang naman siya absent. Oo. Kinausap ko yung nagpasok sa kanya, hindi daw pwedeng umabsent gawa ng
Minamadali na po yung bahay. Sa araw lang, minsan lang tayo magpa-check up. Siyempre para sa'yo yun. Diyan lang muna makuha akong damit. Teka lang, diyan lang. Tari, diyan lang. Kaya ba niyan lakarin mula rito hanggang doon? Kaya ha? May tungkod. Ano niluluto mo, kuya? Nagsasaing ka na? Galing ah. Marunong ka na magbantay ng sinaing? Galing ah. Ilang taon ka na? 8 po. 8. Oh, very good. Ano ulam? Karne po. Ay, karne. Mo kay mama. Salamat po. Ha? Salamat po. Salamat na salamat. Bakit? Kasi po, lagi po hindi na ano po yun eh. Hindi? Ano? Bakit? Gusto mong gumaling si mama? Namin sa ospital yung mama mo. Ano sasabihin mo? Huwag lang po iiwan kami. Ha? Huwag lang po iiwan. Huwag kayong iiwan. Hindi naman kayo iwan. Magpapa-check up lang yung mama mo para gumaling. Ha? Oh, dito lang kayo. Gusto mo bang gumaling si mama? Okay. Namin sa ospital yung mama mo, okay lang? Opo. Payag ka ba dali namin sa ospital yung mama mo? Opo. Eh, Nahirapan po siya maglakad. nahirapan siya maglakad. Minsan po nahihimatay. Minsan nahimatay. Anong ginagawa mo pag nahimatay yung mama mo? Nahilot po. Hinihilot mo. Bilang panganay, ano pa ang mga ginagawa ni kuya? Nagsasaing po. Nagsasaing ka. Mag-iingat ka para baka masunog yung bahay. Marunong ka naman na. So paano yan? Aalis kami dito, ikaw magbabantay sa mga kapatid mo? Kaya mo? Paano mo sila iingatan? Naalagaan ko po. Paano? Dito po kami matutulog. Dyan lang kayo sa loob. Huwag mo silang pagagalain, no? Ano sasabihin mo kay mama? Kasi pupunta kami ng ospital. Huwag mo po kami iiwan. Ha? Huwag po kami iiwan. Ay, huwag kayong iwan. Hindi naman kayo iwan. Papacheck up lang natin si mama para malaman natin yung sakit niya. Okay? Ipag-pray mo kay Papa Jesus na sana mabilis gumaling yung mama mo. Sabi mo, paano ka mag-pray? Sige nga. Sige, kausapin mo si Papa Jesus. Iparinig mo nga sa akin kung ano sinasabi mo kay Papa Jesus. Papa Jesus, huwag niyo po, pagalingan niyo po si mama. Mahal ko po si mama. Very good. Sige, ano yung pangalan mo ulit na? Nathaniel po. Nathaniel. Okay. Sige, alis kami ha. Babantayan mo yung mga kapatid mo ha. Ito napakahirap mga kababayan kasi wala silang ano dito, maiwanan. Tapos yung asawa pa niya, hindi raw pinayagan ng kanyang amo. At hindi ko man gustong ganun mga kababayan, pero hindi rin natin sila masisi kasi mga ganitong pamilya, isang araw o dalawang araw silang hindi makatrabaho. Wala na silang isasaing. Kaya sige, try na lang ng Team Daddy Frankie yung aming makakaya. May tungkod ka, Annabel? Kaya mong maglakad? Kaya naman siguro. O, sige, awakan mo yung umbrella. Sa anong oras ang babalik mo papa mo? Mamaya po, hindi na po sa tindahan. Andyan. Babalik din siya. Ayun pala, may magbabantay pala dyan.
Pagka-important, kailangan makaabot tayo doon. Pero hindi ka naman na dumadaan dito. Ay, hindi ka na naglalakad. Hindi po. Bawal maglakad ng malayo. Bawal maglakad. Yung isang gabi nga po nahimatay eh. Oo, huwag kang hihimatayin ha. Wala kang wala yung asawa mo dito. Basta kung nagpapahinga. Malapit naman na. Pag napagod ka, magpahinga ka. Ka nahirapan. Bag ko kayo. Hawak. Saluin mo, Kuya Riz. Hawak ka dito. Oh. Ingat, dahan-dahan lang. Hello ma'am, magandang umaga po. Bakit? Ma'am, yung usapan natin na ito, naka-record po. Si Daddy Frankie po ito, ma'am. Yes po. Ma'am, bali, on the way na po kami, papunta dyan sa Makati. Makikisuyo lang po sana kami, tawag nito. Aabutin pa ba namin yung doktor? Sabi po kayo, sir. Papacheck up namin kasi si Ma'am Annabel. Ah, yes po. Opo. Aabot pa kaya kami kay Dr. Lagman? Mga 1 o'clock po kasi, sir eh. Ano yung what? Gusto pa lang po. Alam 1 o'clock pa ang OPD. Okay lang. Mga bago mag alas 2 andyan kami. Sige po. Kailangan pa bang papalista yon? Baka pwedeng papuntahin si Ate May kung kailangan. Pero kung hindi naman kailangan, okay lang. Mas maganda po, sir. Ipalista na lang po natin. Sige, pakipalista na lang ma'am para pagdating namin doon. Kasi para hindi masyadong gabihin yung pasyente natin. Sige po. Sige, sir. Ma'am, napakaganda ng boses nyo po. Salamat, sir. I love you po. Ay, ba? Ano pangalan nyo, ma'am? Rochelle po. Si Aling Rochelle pala to. Sige, thank you, Han. Paki-reserve na lang po yung papuntahin mo yung isang staff natin doon para may pasulat na. Sige, diretso lang. Pasuyo ako? Okay. Oo. Napakaganda ng napakaganda talaga ng boses nyo, ma'am. Thank you, sir. Ma'am, huwag kayong tumawa na. Okay, sige. Sige, papuntahin mo na lang, honey, ha? Sige. Okay, may driver pa ba tayo dyan? Wala, nasa labas pa sila. Nasa labas. Sige, sige. Pag may dumating na driver, pahatid mo si At. Kahit ano, ay. Sige. Basta bahala ka na lang, ha? Okay, sige. Bye-bye. Thank you, thank you. Ayun, mga kababayan. Para sigurado po na ma-check up ngayon kasi yung doktor na pupuntahan natin, ayun po yung doktor namin, pinaka-family doktor na rin namin yun. So, doon ko siya dadalhin para pa-check up, para malaman natin kung ano ang first step at kung ano ang sasabihin ng doktor. Step by step tayo, mga kababayan. Annabel, okay ka lang dyan? Okay ka lang? Ipag-pray mo na magiging okay ang lahat, no? Ayan. Pag-pray mo, sana mapagtagumpayan natin ang laban na ito. Ayan, mga kababayan, samahan nyo po kami. Ipag-pray nyo po tong laban ni Annabel na magiging okay at magiging matagumpay ang lahat. Ingat ka, mamang driver.
ayusin pa yan. Person po kayo. Kaya hindi mo nalalago. Ma'am, dito kasi ako po. Kaya mo? Okay. Ay, dito pala ibibigay. Dito ka na. Sige, assist mo muna, May, ha? Tayo. Pasok kayo. Morning, Doc. Good morning. Ay, hapon na pala. Hapon na. Doc, ito yung beneficiary ko. Okay. So, hindi ko alam kung saan ako magsisimula kaya dito ko muna naisip dalhin. Okay, tama yun. Apo. Ano ba ang problema? Saan mo siya nakita? Sa Taga saan ka, be? Ano, silang Cavite po. Silang Cavite. O ngayon, tapos napuntahan ka ni Hindi Frankie. Daddy Frankie. Nakita ka niya. Opo. Oo. Ilang taon ka na? 30 po. 30. So pagkabata, ganyan na yun. Meron ka ng Grade 5 po. grade 5 nung lumaki siya. Pero dati normal. Normal po. Oo. Mukhang sisto, Daddy Frankie. Sis? Oo. Mm. Naibebend mo naman. Walang masakit. Wala. Pag malamig lang po nakiro. Napansin mo talaga lumalaki na lumalaki. Opo. Hanggang dito, Doc. Mas malaki. Oo, medyo may matigas dito. Dito meron din, ano? Pakita mo, be. Sige nga. Oo. Hindi siya masakit. Meron din dito. Pwede itong yung ugat na lumalaki. Tumor din ang tawag namin doon. Yung gawin natin dito, Daddy Frank, pero yung pamangkin na specialista sa orthopedic surgeon dyan sa veterans, siya yung head, si Dr. Antonio De Castro. I-heads up ko na siya para kung wala man si Dr. De Castro doon, yung mga tao niya ang titingin. Ha? Apo. Pwede pa ba ngayon? Diretso. Di na. Mas maganda umaga para kung ano yung tetest. Yung tetest na sa kanya, lahat nandun. Okay. Tatawagan ko siya, kausapin ko na mamaya para mabigyan niya ng heads up yung mga tao niya doon, yung mga residente niya. Thank you so much, Doc. Diba sabi ko naman sa Daddy Doc, at Daddy Frank, Apo. ako si Daddy Doc. Salamat. Anong problema? Basta galing sa'yo, walang problema. Iyon. Thank you so Okay. much po. Kaya lang ang papakita mo. Oo. Pagpunta niyo ng veteran, sabihin mo, tanong mo regard sa yung orthopedic department. Tapos pupunta kayo doon. Tapos doon sa secretary doon o yung mga residente. Kamo pinapunta po ako ni Dr. Lagman, yung tito kamo ni Dr. De Castro. De Castro. Sige. Antonio De Castro. Ayun naman. Ito naman po. So ito yung pangalan niya. Tapos pakita pa, check pa rin siya. Sige po. Okay, tapos balita, ikaw na lang bumalik sa akin kung ano mang mangyayari, kung ano mang development para nakakausap si doktor. Kasi this is a special case, talagang kukunin nila yan dahil ibang rare case yan eh. So pag-aaralan nila yan. Okay. Tutulungan siya. Salamat ng marami, Doc. Sana maoperahan, matanggal yan para kasi pag tumatagal yan, mukhang lumalaki. Opo.
So, bumibigat din yan, nahihirapan Oh, nahihirapan na nga siya maglakad, Dok eh. Oo, totoo yun. Pero Sabi, tingin ko yung buto hindi naman affected eh. So, okay. kung tatanggalin yan, tatanggalin lang yung tumor. Pero kailangan malaman kung anong klaseng tumor yan para ma-prevent na bumalik. Opo. Kung kayang prevent. Okay? Okay. Okay. Sige. Maraming salamat, Dok. Salamat. Nakahinga ako ng malalim. Okay. Hindi ko alam kasi talaga kung... Sinabi ko naman sa'yo, basta pag may mga ganyan, dali mo sa akin. Opo. Kahit may kilala naman tayong mga doktor, i-refer. Kung kaya kong gamutin na, gagamutin na na. Thank you so much. Ang laking bagay. Sige po. Salamat Thank you so po. much, Doc. Salamat po. Ayan. God bless. Sige po sa inyo. O, kaya mo? Okay, thank you. Alalayan mo. Salamat. Salamat, Dok. Balitaan namin kayo. Oo. Opo. Paano yan? Inuuwi nyo muna siya yan? Opo. Pero kakausapin ko kung pwedeng dito na lang para maaga kami bukas. Para Okay. ano mo na lang siya. Opo. Sige, Dok. Thank you. Advice kita. Sige. Opo. Thank you. Salamat. Sige, isakay nyo na lang ako. Paupuin mo muna. Ako na lang dito. Sige, mama po ka muna. Ma'am, kasi Kaya mo, kaya. Sana yung payong mo? Kaya? Hawak ka. Hawak ka ha. Sige, sakay kami. Dito ta. So, ayun mga kababayan, no? Narinig nyo naman po yung sinabi ni Doc at medyo nakahinga tayo ng malalim kasi siya yung tutulong sa atin. Actually, ito yung pinaka family doctor namin mga kababayan, pati mga anak ko dito po. Kaya nakilala natin si Ate Annabel, hindi ko po talaga alam kung saan ako magsisimula. Although sinabihan na niya ako nakaraan dahil nalaman niya na nag-charity tayo, sabi naman niya sa akin pag may mga case o may mga problema tayong ganyan is dalhin ko lang daw. So salamat sa Panginoon, sana tuloy-tuloy yung mga gagawin natin is maging matagumpay mga kababayan. Samahan niyo po kami hanggang dulo ng hanggang sa dulo ng pagpapagamot ni Ate Annabel, Nanay Annabel. Yun nga lang, medyo problema kami mga kababayan kasi napakalayo. So bukas ng umaga, dapat maaga naming madala doon sa ospital na sinabi ni Doc. Pero kakausapin ko si Ate Annabel kung paano gagawin, pwede muna siya matulog dito sa shelter natin dito sa Makati. Tara, let's go. Pagkakainin muna natin mga babayan, hindi pa nag-lunch yan. Asan si Ate May? Teka lang. Si Ate May, mabasa ka. Tsaka mga kababayan, si Ate May po, siya po yung i-assign ko na mag-a-assist kay Nanay Annabel. Ate May, okay lang ba sa'yo ko ibibigay? Kasi hindi lahat ng pagkakataon makakasama ako sa ospital kasi marami rin tayong tinutulungan. Ano mo yung umbrella para hindi ka mabasa? Ayan. So, okay lang. Hanggat hindi natatapos yung mission natin, ikaw mag-a-assist. sige. Okay lang? Ayan mga kababayan, maraming salamat kasi iba rin na babae yung nag-aalalay kay Nanay Annabel. Siyempre, naiilang din yan pag sa amin. Sa akin, walang problema mga kababayan kasi ang isip po natin is para makatulong lang. Pero sa ating mga beneficiary, iba rin na babae ang mag-a-assist sa kanila. Ayan. So maraming salamat mga kababayan. Tara, pakainin muna natin. Hawakan mo na to. Okay lang kami, sige lang. Huwag nyo kaming alalahanin. Kahit mabasa kami. Dito ka na lang, May. Kahit mabasa kami, pero nauna pumasok si Daddy Frankie. Tabi tayo dito, May. Yan.